Samantala, ibalikan na natin si Cedric Castillo mula pa rin sa Laguna para sa pinakabagong balita mula sa kanyang lugar. Cedric? Yes, Rafi, gaya nga nabanggit natin kanina ay kinoconsider na critical yung mga coastal municipalities at mga barangay dito sa Laguna dahil nga doon sa posibleng pag-apaw ng Laguna Lake kapag malakas yung buhos ng tubig tsaka pag may bagyo. Pero sa ngayon ay wala pa naman tayong namomonitor na mga pagbabaha. Nagkaroon na ng forced evacuation noon pang isang araw sa mga lugar na malapit sa lawa at sa paanan ng bundok. Ilang mga barangay naman ngayon, kabilang yung pinuntahan natin kanina, yung barangay Bangbang, yung nag-abiso sa mga residente na mag-voluntary evacuation na kahit hindi pa lubusang nararamdaman yung pananalasa ng Bagyong Ruby. Ito nga yung rason ng ilang mga nakausap natin kung bakit ayaw daw muna nilang iwan yung kanilang mga bahay ay dahil malayo pa ang bagyo. At pakita natin, Rafi, ngayon, na-check natin kasi ito nasa isang establishmento tayo ngayon dito sa Los Baños, Laguna. Yung ilang mga lalaki dito naglalagay na ng sandbags dito sa establishmento bilang paghahanda nga dun sa dahil ngayon nararamdaman na natin na medyo umahampas na yung alon na mula sa Laguna Lake dito sa area natin. At sa pinakahuling pakikipag-usap natin sa Provincial Disaster Office ay 10 bayan na ng Laguna ang nagpatupad ng forced evacuation as of 8:30 ngayong umaga. At ito ay katumbas ng meron ng mahigit 1,600 na individual sa buong lalawigan yung napilitan ng lumikas sa ngayon. Rafi. Pasok. Okay, Cedric, nakita natin yung video, napakaraming bata nakapila dyan sa evacuation center ba yan? Kumusta yung supply naman ng mga relief supplies na pagkain dyan sa evacuation center, Cedric? Tama, Rafi. Mula pa nung kahapon nung dumating tayo dito, ang sinabi sa atin ng PDRRMO ay meron daw naka-ready na yung para dun sa immediate needs. Merong 30,000 food packs tsaka mga relief goods na pwede sa 30,000 families. Yan yung immediate na pangangailangan. Pero meron pa rin daw mga naka-ready ko sakaling additional pa na needs. Sa ngayon ay hindi pa may 1,600 na individuals sa buong probinsya yung na kinailangan ilikas ng sapilitan. So hindi pa tayo dumadating dun sa punto na may kakulangan sa mga relief goods. In fact, sobra-sobra yan. Of course, yung province is hoping na hindi matatagdagan itong mga evacuees na ito, Rafi. Cedric, yung forced evacuation na binabanggit mo, may update ba tayo doon? Natuloy ba? Or ilan yung bilang na po pwedeng dumagdag sa mga naroon na ngayon sa mga evacuation center sa ngayon, Cedric? Yeah, Rafi, kagabi kasi 2 bayan lang yung nag-forced evacuation, Pila and then Los Baños. Kanina as of 9 a.m. yung sa pinakahuling pakikipag-ugnayan natin sa PDRRMO ay 10 bayan na yung nagdeklara ng forced evacuation sa aabot sa 1,600 na individuals. Pero dun sa lahat ng mga bayan na ito, Los Baños pa rin yung may pinakamaraming bilang ng mga evacuees. Umaabot sa more than 600 o 160 families o 140 to 160 families yung sa pilitang inilikas muna dito sa Los Baños, Laguna. Ang reason dyan, Rafi, dahil nga may mga coastal areas, may mga coastal barangays, at meron din, alam naman natin, yung Mount Makiling nandito sa Los Baños. So may mga communities na nandun sa bundok at kailangan silang ilikas para makaiwas naman sa landslide, Rafi. At wala naman nagiging pasaway, Cedric, kasi nakita nga, pinapakita mo mga kuha sa dagat. Wala naman nagiging pasaway na hanggang ngayon nagsusubok pumalaot sa iyong lugar, Cedric? Ano ba tayo nag-observe dito? Mukhang actually, kung sabi dun sa yung mga nakausap natin dito, ang sinasabi nila hindi na daw normal itong paghampas ng alon, may kalakasan. Kasi nandito tayo so malakas yung hangin. Pero kung mapapakita lang sana natin, doon sa kabilang banda, doon sa kabilang panig, yung mga puno hindi naman gumagalaw. So malakas yung hangin dito sa area natin. Pero pagdating mo doon sa National Highway, kung baga papasok ng bayan, normal pa. Pero tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan. In fact, mula pa kanina madaling araw, ay hindi tumitigil yung pagbuhos ng ulan, Rafi. Okay, maraming salamat at mag-ingat ka dyan, Cedric Castillo.